Nasa school ako noon, pauwi na ako. Kasi yung bahay nila, auntie ko, madilim yung dadaanan. At pagdaan ko doon, bigla na lang may humila sa akin na lalaki at ginahasa ako doon sa isang tabi. Kilala ko yung taong yun kasi nakatira lang yun doon sa kapitbahay lang ng auntie ko. May pangyayari din sa buhay ko nung maliit pa ako na hindi alam ng mga magulang ko. Hindi ko alam, minumolestyahan na pala ako ng bayaw ko. Walang nakakaalam nun. Ako lang ang nakakaalam nun, tsaka yung taong iyon. Dahil tinakot niya ako na kapag nagsumbong ako, sasaktan niya ako. At that time, mga lasing yata sila, may okasyon at that time, yung tauhan ng aking ama sa construction, ayun, minolestyahan din ako. Takot na takot ako, syempre. As in, takot na takot ako. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko, lalo na sa tatay ko, sa mga kapatid kong lalaki, kasi siguradong papatayin. Kasi talagang papatayin nila. Kaya itinago ko na lang yun sa sarili ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Diretso ako doon sa taas ng bahay nila. At doon sobra akong iyak, nang iyak, nang iyak, nang iyak. Doon ako nagsimula na magkaroon ng galit sa mga magulang ko. Sabi ko pa nga, sa lahat na lang ng dilihubyo ng buhay ko, wala sila. Sinusulo ko palagi. Sabi ko pa, mamatay man sila, iduduraan ko ang mga pagmumukha nila sa kabaong. Kasi, wala sila Yung inaakala ko na magtatanggol sa akin, wala Hiwalay sila. Watak kami. Tila nakakulong sa isang magulo at walang kapayapaang mundo si Mary Ann. Dahil sa pagtataksil ng ama, gumanti ang kanyang ina at nagkaroon din ng karelasyon. Hindi naglaon ay naghiwalay ang kanyang mga magulang. Dahilan upang magkawatak-watak ang kanilang pamilya. Bukod pa rito, nang malaman na minumolestya ng kanyang ama ang mga kapatid na babae, tuluyang nilisan ni Mary Ann ang kanilang tahanan. So akala ko, pag lumayas ako sa poder ng tatay ko, akala ko safe ako. Hindi. Lalo lang pala ako napahamak. Doon na nagsimula na parang wala na lang na ako pakialam sa buhay ko. Gusto ko nang sirain ang buhay ko. Sira-sira na lang din naman. Sirain na lang ng tuluyan. Kaya doon ako nag-start na masuklam talaga sa mga magulang ko. Na nasaan kayo nung kailangan ko kayo. Ang paninigarilyo at pagkalulong sa alak ay nasundan pa ng mas malalim na pagkalulong sa droga. Maging ang pagbebenta nito ay pinasok din niya. Kasabay nito, ang mababang pagtingin sa sarili ang nag-udyok upang hanapin niya ang haplos ng pag-ibig sa mga maling relasyon. Ako kasi, basta't pinakitaan mo ako ng kabutihan, feeling ko sa'yo ko na matatagpuan yung pagmamahal na hindi ko naranasan sa pamilya ko, sa mga magulang ko. So kahit may asawa, pinapatulang ko. Wala akong pakialam kung may asawa ka o wala. Basta't alam ko, pagka pinakitunguhan mo ako ng mabuti at pakiramdam ko mahal mo ko, gusto kita. Sasama ako sa'yo. Subalit ang lahat ay may hangganan. Ang pagod na puso ni Mary Ann ang nagdikta na tapusin na ang paghihirap. Wala nang halaga sa akin ang buhay ko Kung pwede nga lang, gusto ko mamatay na ako Kung pwede lang, nung time na yon na nagpapakasama ako, diretso na lang patay. Ang ilang ulit na pagsubok ni Mary Ann na kitlin ang buhay ay hindi nagtagumpay. Sa kabila nito ay sumilip ang liwanag ng kinabukasan nang makita ni Mary Ann ang pasensya at atensyon ng isa sa kanyang nakatatandang kapatid. Sabi niya, bakit ka ba nagkakaganyan? Sabi ko, tinanong mo pa. Tinanong mo pa kung bakit ako nagkakaganito. Bakit nga ba ako nagkaganito? Ang mga magulang natin, nasaan? Bakit ba nila tayo pinabayaan? Bakit nga ba ganito? Nagtanong ka pa? Sabi ko ka akong ganun. So, tahimik na lang siya. Ang sinagot sa akin ng ate ko,
Iisa lang naman tayo ng pamilya. Choice mo yan. And then kinabukasan, Sunday yun eh. Sabi niya, sama ka sa church para makita mo kung ano yung hinahanap mo na matagal na. Church? Ang gagawin ko dun. Sabi ko nang ganun sa ate ko. Sabi niya, sama ka lang. Sama ka lang. Pinagbigyan ko siya kasi nakaramdam ako ng care niya. Nung narinig ko yung salitang si Jesus, pumunta dito sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Nung narinig ko yung nagbagting yung tenga ko at parang nag-strike sa puso ko, bigla akong humagulhol doon sa dulo. And then doon ko na-realize na makasalanan pala ako at kailangan ko ng tagapagligtas. And then nag-altar call yung pastor, pumunta ako sa harapan. Tinanggap ko ang Panginoon. Pero siyempre after noon, hindi naman instant na bago. Dumaan sa isang matinding proseso si Mary Ann upang tuluyang makapagpatawad sa mga magulang. Ang sarap magpatawad. Kaya mula nung nagpakatotoo ko sa Panginoon, I learned to forgive and not to take revenge. I learned to love and not to hate. Yun ang natutunan ko. I learned to bless and not to curse. Sa paglipas ng panahon, ay salita muli ni Jesus ang nangusap upang tuluyang iwan ni Mary Ann ang maling relasyon na kanyang kinalalagyan. Nung nag-strike sa puso ko yung word ng Panginoon na iwanan mo ang lahat, kalimutan mo ang lahat, sumunod ka sa akin. Kasi gusto ko nang mabago ang buhay ko dahil gusto ko ng buhay na walang hanggan. Na-realize ko na hindi pala pwedeng ipagsama ang kasalanan at ang Diyos sa buhay natin. Kitang-kita ng dalawang mata ko, yung maitim. Maitim siya na umalis siya sa katawan ko talaga. Form na human, pero itim. Itim siya. Sabi ko, siguro ano yun, espiritu ng pakikiapid. Kasi yun na lang ang huling-huling kasalanang kinasasadlakan ko. So, noong umalis yun, nakaramdam ako ng, ang sarap. Ang sarap-sarap sa pakiramdam ko. Kasi nag-decide na ako na mamuhay na matuwid. Hindi masukat yung grasya ng Panginoon nasa kabila ng lahat na hindi tayo deserving sa mga mabubuting bagay na mula sa Kanya, na sa kabilang banda ng mga ginawa natin na hindi magaganda sa harapan ng Panginoon, yung Kanyang grasya nag-umapaw pa rin Sabi nga sa Romans 5:20, di ba? If sin abounds, the grace of God much more abound. Kung ang kasalanan ay nag-uumapaw, higit na nag-uumapaw ang grasya ng Diyos at yan ay totoo.